Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay hindi nga nakapunta itong si Zack sa magiging trabaho sana niya. Nakasama itong si Ashley dahil sa pagkamatay na kanyang tatay-tatayan. Labis nga ang kalugutang nadarama ng mahal na prinsipe ng mga panahong iyon sa pagkawala ng isang taong kumupkup sa kanya. Pero sa bidyong ito ay pupunta nga sa bayan itong si Angela, ang kababata ng mahal na prinsipe na walang iba kundi itong si Zack. Paano kung malaman ni Ashley na ikakasal na pala ang mahal na prinsipe? Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Yan ang ating alamin. Pero bago natin simulan ng ating kwento, kung ikaw ay bago pa lang napadpad sa channel ko, ay baka pwede makahingi ng subscribe sa inyo at huwag niyo rin kalimutan na i-click ang notification bell. So ano pang hihintay nyo? Simulan na natin! Dumaan pa ang mga araw nang may palibing na nga ni Zack ang matanda na kumukup sa kanya ay may balak nga ito na maghanap ulit ng trabaho. Kaso nga lang, hindi na niya babalikan pa yung inaplayan niya na kung saan natanggap na sana siya nakasama itong si Ashley. At sabi nito sa kanyang sarili, parang nakakahiya naman kay tatang kung mag-apply pa ako ulit doon. Baka ano pang sabihin niya, maghahanap na lang siguro ako ng ibang trabaho. Nang gabing iyon nga ay biglang pumasok sa isipan ni Zack itong si Ashley at sabi ulit nito sa kanyang sarili, kamusta na kaya mo bahay ngayon? Sa ngayon kailangan ko munang tuparin ang mga pangako ko'y tatang na ayusin ko ang buhay ko. Dumaan pa ang mga araw ay nakahanap na din sa wakas ng trabaho itong si Zack sa isang vulcanizing shop. Naging madali naman sa kanya ang trabaho niya dahil mabait naman ang naging amo niya na nag-guide sa kanya. At nang matapos na ang trabaho nito, habang papauwi itong si Zack ay nagtataka ito dahil madaming ang mga tao ng mga oras na yon na nakipagsiksikan. At ng mga oras na yun ay aksidente din niyang nakita itong si Ashley na may tinitignan. Pero si Ashley naman ay sobrang nagtitilito at nagtataka itong si Zack kung bakit nagtitili itong si Ashley at ano ba ang pinagkakaguluhan ng mga tao at ano ang meron. At nang aaksyon na sana niyang lalapitan itong si Ashley para kamustahin ito ay bigla itong napaatras dahil sa kanyang nakita. Dahil nga nakita nga niya sa stage itong si Angela na yun pala ang dahilan kung bakit siya pinagkakaguluhan ng mga tao. At sabi ni Zack, Angela, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Samantala ito naman si Angela ay sabi nito, magandang hapon sa inyong lahat. May announcement pala ako sa inyo. Okay na ang kalagayan ngayon ng mahal na prinsipe at nakabalik na siya sa palasyo. At huwag na kayong mag-alala pa dahil ikakasal na din kami. At dahil sa narinig ng mga tao ay nagsisigawan nga ang mga ito. Pero ang mga kababaihan naman ay malungkot nga mga ito dahil ikakasal na nga ang prinsipeng pinagpapantasya nila. At sabi naman ni Ashley sa kanyang sarili, ang swerte naman ng babaeng ito, ikakasal na siya sa taong gusto ng lahat. Pero sana bago ikasal ang mahal na prinsipe, ay sana makita ko man lang siya kung ano ba talaga ang itsura niya. Dahil matagal ko na yung pinapangarap. Siguro sobrang napakagwapo niya na parang artista din. At dahil sa medyo napansin ni Zack na medyo delikado nga ang sitwasyon, ay lumayo na lang ito. Lumayo na nga lang ito sa lahat dahil ayaw niya na makita siya ni Angela at iba pang mga kawal nila. Ito ngang si Angela at ang mga magulang ni Zack, ang prinsipe, ay nagkaroon nga sila ng kasunduan na ibalita sa lahat na ikakasal na sila at nasa palasyo ng prinsipe para wala nang magpanggap na hanapin ito dahil nalalagay nga sa peligro ang buhay ng mahal na prinsipe at may kinuha nga silang isang tao para magpanggap bilang prinsipe pansamantala habang hindi ito nakakabalik pa itong si Zack sa palasyo. Kumuha nga ang mga magulang ni Zack na papalit sa kanya, isang binatang nangangalang Roland. Habang masayang ibinalita ni Angela ang mga kasinungalingan para hindi mapahamak ang mahal na prinsipe, ay masaya naman ito dahil pakiramdam ba nito na nalalapit na talaga ang kanilang kasal ni Zack. At sabi nito sa kanyang sarili, kahit pa ito'y isang ganap na pagpapanggap lamang, ay masaya pa rin ako. Dahil ganun din naman yun eh. Doon din naman kami pupunta. At excited na talaga ako na mapasa akin ang mahal na prinsipe. Dumaan pa ang mga minuto ay hinahina na nagsisialisa ng lahat. Samantalang mga oras na yun ay hindi pa rin maintindihan ni Zack kung bakit yung ginawa ni Angela. Kung bakit niya yun sinabi sa mga tao na ikakasal na sila at sabi nito sa kanyang sarili, hindi ba talaga nila naintindihan? Hindi ba talaga sila titigil na gawin ang mga bagay na talagang
hindi ko magugustuhan. Bakit ba ganito ang aking mga magulang? Dahil nga sa mga nalaman ni Zack ay mas lalong nagalit pa ito sa kanyang mga magulang at mas lalong wala itong ganang bumalik sa palasyo. Pero hingid nga sa kalaman ni Zack na pinoprotektahan lang siya ng kanyang mga magulang. Dahil simula nang nawala itong si Zack ay maraming ang nagpapadala ng mga mensahe na malalagay daw sa panganib ang buhay ng mahal na prinsipe. At may kapalit na ito ng malaking pera. Dahil marami daw nagpapadala ng mga death threat na kikidnapin daw ang mahal na prinsipe. Samantala sa kabilang banda naman, ito namang si Ashley ay papauwi na nga ito sa bahay nila at nagdala ito ng mga pasalubong. Maagang itong nakauwi dahil wala nga itong trabaho sa kanyang panggabi na trabaho. Dumaan pa mga oras na makauwi na nga itong si Ashley ay masaya nga silang nagsalo-salo na kanyang kapatid na si Bebot. At sabi nito, "Hello mahal kong bunso, o eto na para sa'yo. Bumili ako ng donut na alam ko na paborito mo at syempre, sinamahan ko na rin ng fried chicken." At sabi naman ni Bebot, "Wow ate, sobrang thank you. Kaya nga mahal na mahal talaga kita eh. Kasi ang bait-bait ng ate ko at hindi lang yun, napakaganda pa." At sagot naman ni Ashley, "Naku, wag mo na akong bulahin bunso. Sige na, kumain ka na dyan. Basta bunso, pag rest day ko ay siguradong masarap talaga ang ating mga pagkain." Nang panahon iyon habang nanonood ng TV ang dalawa, ay masaya nga nilang pinagsaluhan ang donut at iba pang mga pagkain. Lumipas pa ang mga oras, ay masayang-masaya nga nag-i-enjoy itong si Ashley kasama itong si Bebot. Samantala, sa kabilang banda naman, ay nainis pa din itong si Zack sa mga aksyon nitong si Angela sa mga sinasabi nito. At sabi nito sa kanyang sarili, "Akala ko pa naman na Angela ay nagkakaintindihan na tayo. Na magkapatid lang talaga ang turing natin sa isa't isa. Pero bakit parang masayang-masaya ka pa? At siguradong inutusan ka na naman ni ama at ina. Pasensya ka na Angela pero wala talaga akong nararamdaman sa'yo." Mipas pa ang isang araw na matapos ng trabaho nitong si Zack ay naisip nito na maglakad-lakad na lang muna sa bayan dahil sa wala na rin ang kanyang ama ay mas lalo lang siyang nalulungkot pag nasa bahay siya. Kaya ng mga panahong iyon ay wala ngang ginawa itong si Zack kundi ang i-enjoy muna ang sarili niya at namamasyal nito sa may park. At habang naglalakad ito hanggang sa sumapit na ang gabi ay may nakita siyang ice creaman at kumain muna ito saglit. Na mga oras na yun ay wala ngang ginawa itong si Zack kundi pinagmamasdan ng mga tao na masayang nagkwekwentuhan. Dumaan pa ang mga oras ay nakapagdesisyon itong si Zack na maglakad-lakad muna. At habang naglalakad ito ay may nakita siyang isang napakagandang fountain. Kaya naman nanood siya sa fountain na mapansin niya na maraming tao nga ang nag-wish dito. Habang tinatapon nila ang mga barya nila ay ginaya ito ni Zack. Kaya naman ang panahong iyon ay nagtapon din ng coins itong si Zack at humiling. Sabi nito sa kanyang sarili habang nakapikit ito, "Hindi ko talaga alam kung ano ba itong pinagagawa ko sa buhay ko. Kahit hindi ko alam, ay masaya naman ako. Masaya naman ako sa aking buhay na meron ako ngayon. Pero sana ay bigyan niyo po ako ng liwanag. Kung totoo ka mang wishing fountain ka, ano ba talaga ang purpose ko dito sa mundo? Parang may malaking kulang talaga sa buhay ko na hindi ko maintindihan. May mga katanungan ako sa buhay na gusto ko ring masagot at may isang bagay akong hinahanap. Ano ba talaga ang bagay na yon?" Nagbumabagabag sa aking isipan. Nang buksan na nga ni Zack ang kanyang mga mata, ay nagulat nga ito dahil nakita nga niya itong si Ashley. At sabi nito sa kanyang sarili, "Ashley, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito?" Habang inaantay ni Zack na matapos nang humiling itong si Ashley naman ay nag-wish ito at sabi nito sa kanyang sarili habang nakapikit ito, "Sana malampasan ko lahat ng problema. Sana ay may isang anghel na tutulong sa akin o kaya naman mag-guide sa akin sa tamang direksyon." At nang binuksan na nga ni Ashley ang kanyang mga mata, ay nagulat din ito dahil nakita nga niya itong si Zack na pinagmamasdan siya kaya naman muli niyang kinamot ang kanyang mga mata at sinigurado na si Zack nga ito. At sabi nito, "Daniel, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito?" At pangiti namang sabi ni Zack, "Oh Ashley, ako ito. Hindi ka pa ba uuwi? Gabi na, anong ginagawa mo rin dito? Nakatapos mo lang ba sa duty mo?" At sagot naman ni Ashley, Oo Daniel, actually, dito talaga ako araw-araw. Umihiling ako dito bago ako umuwi sa amin. Kasi napaka makapangyarihan daw dito eh. Yun ang sabi-sabi nila. Yun ang sabi-sabi ng marami kaya sinubukan ko lang. Dumadaan talaga ako dito kasi dun lang ang sakayan papunta sa amin. Ikaw ba, kamusta ka na? At bakit hindi ka napakita sa first day of work sana nating dalawa? Sayang no, magkasama sana tayo. At palungkot namang sabi ni Zack, may nangyari kasing masama Ashley eh. At palungkot namang sabi ni Ashley, sabi ko na nga ba eh, na may matindi kang rason. Teka, pwede mo bang
sabihin sa akin kung ano nangyari, pero bago yan, ay pwede bang maupo muna tayo dito habang nakangiti nga itong si Ashley. At ang mga oras na yun ay umupo na nga ang dalawa sa tapat ng fountain at sila lang dalawa ang nasa fountain ng mga panahon iyon. Ng mga oras na yun ay umupo na nga ang dalawa sa tapat ng fountain at nag-usap ng masinsinan. Sabi ni Ashley, pwede mo bang ibahagi sa akin Daniel kung ano talaga yung nangyari? Bakit di ka nakapunta? At habang nakatingin nga na malagkit itong si Ashley kay Zack, ay biglang napatigil itong si Zack at sabi nito sa kanyang sarili, ang babaeng ito, handa talaga siyang makinig sa akin. Ngayon ko lang ito naranasan na, ngayon ko lang din napagtanto na sa tuwing tumititig siya sa akin, ay parang nakaka-inlove siya. Nakaka-inlove ang kanyang mga ngiti at ang kanyang mga mata. At ayun na nga, sinabi na nga ni Zack ang lahat kay Ashley. At sabi ni Zack, ang totoo niyan Ashley ay namatayan ako. Namatay ang taong kumupkup sa akin. Noong mga panahong walang wala ako, noong mga panahong pariwala ako, siya ang nabigay ng bukas sa akin. At sinabi niya na ayusin ko ang buhay ko. Habang nagsasalita nga itong si Zack, ay napaluwa nga ito. At seryoso namang nakikinig itong si Ashley. Habang ramdam nga nito ang kalungkutan ni Zack. At sabi naman ni Ashley, patawad na nila, hindi ko kasi alam na may mabigat ka palang pinagdadaanan ngayon. At pangiti namang sabi ni Zack, okay na ako Ashley, huwag ka na mag-alala pa. Okay na ako ngayon. Ang totoo niya na mapanahong iyon ay papaalis na sana ako para pumunta sa trabaho. Excited pa nga ako noon dahil magkasama tayo. Pero ganun nga talaga siguro ang buhay Ashley. Hindi na ako nagdadalawang isip noon at tinututukan ko na lang gusto si tatay na kumukup sa akin hanggang sa mailibing ko na siya. Mahal na mahal ko ang taong iyon. Marami akong natutunan sa kanya. Ngayon ko lang nabiyang halaga kung gaano ba talaga kahalaga ang buhay. Kasi ang totoo niyan Ashley, hindi ko pa rin alam hanggang ngayon kung ano ba talaga ang saysay ko sa mundo, sa mga pinaggagawa ko. At habang nagsasalitang itong si Zack ay biglang ang hinawakan ni Ashley ang kanyang mga kamay at niyakap ito na mahigpit. At sabi ni Ashley, kaya mo yan aking kaibigan. Basta kung kailangan mo ako, ay andito lang ako lagi sa tabi mo. Araw-araw naman ako andito sa fountain na ito. Pwede nga nabubisita ka minsan sa bahay namin para makilala mo ang kapatid ko. At habang nakayakap ng itong si Ashley kay Zack, ay hindi nga makagalaw itong si Zack at parang nakukuryente ito. At sabi nito sa kanyang sarili, ano ba nangyayari sa akin? Parang nakukuryente ako. Ano ba itong nararamdaman ko sa babaeng ito? Gusto ko na ba siya? Pagkatapos ng kanilang usapan ay nagdesisyon ng may ito na umuwi na. At sabi ni Ashley, uuwi na ako Daniela. At ingat ka lagi, basta smile ka lang lagi. Basta andito lang ako bilang kaibigan mo. By the way, ito pala ang address ko. Free ako Sabado at Linggo. Kung makapunta ka dito ay pakilala kita sa kapatid ko. At ipagluluto ka naming dalawa. Alam mo ba na magaling din yung magluto kahit ang liit-liit ng kapatid ko? Dahil nga sa mga pinapakita nitong si Ashley kay Zack, ng gabing iyon ay naguguluhan ng itong si Zack kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman sa gabing iyon. Na para bang na-inlove na siya sa dalaga. Ano kaya ang sunod na mangyayari? Yan ang ating abangan sa susunod na adventure ng love story ng dalawa ni Prinsipe Zack at ni Ashley. Once again, this is Icepick TV, mag-iwan na salitang peace out!